Kontra-Reformasyon. Ang reformasyon ay isang makasaysayang kilusan noong ika-16 na siglo na naglayong baguhin ang ilang aral at gawain ng simbahang Katolika na nagbukas ng daan sa pag-usbong ng Protestantismo. Balikan natin ito sa aral ng nakaraan, sandigan ng kinabukasan. Reform Question. Piliin ang tamang paninindigan. Ang sumusunod ay may kinalaman sa reformasyon, maliban sa isa. Ano ito? Nagkaroon ng mga enlightened despots. Ang sumusunod ay mga pangyayaring naging sanhi ng reformasyon, maliban sa isa. Alin ito? Hindi nagustuhan ng mga mamamayan ang pagkakahati ng simbahan sa dalawang sangay. Alin sa sumusunod ang nagpapaliwanag sa paniniwalang predestination? Ang lahat ng bagay na nangyayari ay itinakda na ng Diyos. Ito ang tawag sa kapatawarang ipinagkakaloob ng simbahang Katoliko noon, kapalit ng mga tiyak na gawaing panrelihiyon o pagbibigay ng donasyon. Naging isa ito sa mga pangunahing isyung tinuligsa sa panahon ng reformasyon. Indulhensya. Siya ay isang Aleman na nagpasimula ng reformasyon noong 1517. Ipinahayag niya na ang kaligtasan ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng mabubuting gawa o pagbili ng indulhensya, kundi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa Diyos. Martin Luther. Ang reformasyon ay nagdulot ng malaking hamon sa simbahang Katoliko at mula rito'y nabuo ang mga hakbang upang muling pagtibayin ang pananampalataya ng mga mananampalataya. Mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Santiago chapter 1 verse 2-3. Gaya ng pananampalatayang pinatatag sa gitna ng pagsubok, ganoon din hinubog ang simbahang Katolika upang magbigay ng sagot at tugon sa hamon ng reformasyon. Bilang tugon sa reformasyong protestante ni Luther, nagsagawa ang simbahang Katolika ng mga pagbabago upang masagot ang mga kritisismo at patibayin ang pananampalataya. Ang pagbabagong ito mula sa Papa hanggang sa pinakamababang kleriko ay tinawag na Reformasyong Katoliko o Kontra-Reformasyon. Noong 1545, isinagawa ng simbahang Katoliko ang Council of Trent sa Italy upang pagtibayin ang pananampalataya, ituwid ang mga pang-aabuso at muling linawin ang mga turo ng simbahan. Kontra-reformasyon, mga hakbang ng simbahang Katoliko. Kontrol ng babasahin. Noong 1559, inilabas ng simbahan ang Index Librorum Prohibitorum o Index of Forbidden Books. Ito ay talaan ng mga aklat na bawal basahin ng mga Katoliko. Obligadong disiplina sa klero. Ipinatupad ang mahigpit na disiplina sa mga kleriko o kaparian. Nilinaw ang mga aral. Isinumpa ng kapulungan ang mga aral ni Luther, Calvin at iba pang reformador at nilinaw ang mga aral at doktrina ng simbahang Katoliko.
Tinanggal ang indulhensya. Pinagbawal ang pagbebenta ng indulhensya. Residensya ng arsobispo. Ang mga arsobispo ay pinatira sa mga lupain na kinakailangang subaybayan. Aktibo ang kababaihan. Sa huling 1500s, naging aktibo ang kababaihan sa simbahan, tulad ni Teresa ng Avila na nagreforma sa mga Carmelite at nagtatag ng kumbento. Kontrareformasyon, mga hakbang ng simbahang Katoliko. Kontrol ng babasahin, obligadong disiplina sa klero, nilinaw ang mga aral, tinanggal ang indulhensya, residensya ng arsobispo, at aktibo ang kababaihan. Nagtatag din ang simbahan ng mga seminaryo at bagong orden para palaganapin ang Katolisismo. Itinatag ni Ignatius Loyola ang Society of Jesus o Jesuits noong 1540 na nagmisyon hanggang Africa, Asya at Amerika. Pinakatanyag na misyonero ng panahon ito si Saint Francis Xavier na nagdala ng Katolisismo sa Japan, India at Silangang Asya. Kaya tinagurian siyang Apostle of Asia. Kontra-reforma, tugon ng simbahan. Tukuyin kung sino o ano ang tinutukoy sa bawat pahayag. Pagpupulong ng mga leader ng simbahang Katoliko sa Italy noong 1545 upang pagtibayin ang pananampalataya at ayusin ang mga abuso. Council of Trent. Tagapagtatag ng mga kumbento at nagreforma sa Carmelite Order noong 1500s. Teresa of Avila. Tala ng mga aklat na bawal basahin ng mga Katoliko noong 1559. Index Librorum Prohibitorum o Index of Forbidden Books. Tawag sa malawakang paglilinis at reforma sa loob ng simbahang Katoliko bilang tugon sa Reformasyong Protestante. Reformasyong Katoliko o Kontra-Reformasyon. Itinatag niya noong 1540 ang Society of Jesus o Jesuits na nag-ambag ng malaki sa Reformasyong Katoliko. Ignatius Loyola. From Trent to Trends, Lessons that Last. Noong 1500s, dumaan sa matinding pagsubok ang simbahang Katoliko. Dahil sa mga maling gawain tulad ng pagbebenta ng indulhensya, maraming tao ang lumayo sa pananampalataya. Kaya't ipinatawag ang Council of Trent, isang makasaysayang pagpupulong na naglayong ayusin ang mga kamalian, linawin ang mga turo, at ibalik ang tiwala ng mga tao sa simbahan. Parang sa panahon ngayon, kapag may iskandalo, kontrobersya o maling balita na lumalabas, kailangan ng malinaw at tapat na tugon upang maibalik ang tiwala ng publiko. Gaya ng kontra-reformasyon, ang transparency, reforma at pagbibigay ng tamang impormasyon ay mahalaga, lalo na sa social media age. Sa panahon ng fake news at maling balita sa social media, paano natin mapananatili ang katatagan ng ating pananampalataya at paniniwala? Ano ang magagawa mo bilang kabataan upang hindi basta maimpluwensyahan? Maraming kabataan ngayon ang nalalayo sa pananampalataya dahil sa modern distractions gaya ng gadgets, trends at peer pressure. Paano makatutulong ang simbahan, paaralan at pamilya upang manatiling makabuluhan
ang pananampalataya sa kanila. Binago ng reformasyon at kontra-reformasyon hindi lang ang relihiyon, kundi pati ang lipunan, edukasyon at pamahalaan sa Europa. Mula pananampalataya, lumago ang mga bagong ideya na nagbukas ng daan sa makabagong panahon. Ang reformasyon ang nagbukas ng daan sa makabagong panahon. Pinahina nito ang pagkakaisa ng mga Kristiyano, ngunit nagpatatag sa Protestantismo at nagluwal ng iba't ibang sangay nito. Sa kabilang banda, nagkaisa ang simbahang Katoliko sa pamamagitan ng Kontra-Reformasyon at Council of Trent na nagbigay diin sa edukasyon at nagbunsod ng pagtatatag ng mga paaralan at unibersidad sa Europa. Kasabay nito, humina ang moral at politikal na kapangyarihan ng simbahan, dahilan upang lumakas ang mga monarka at umusbong ang mga bansang estado. Mula sa pagtatanong ng mamamayan sa awtoridad at paniniwala, isinilang ang Enlightenment na nagpalaganap ng mga ideya ng kalayaan at demokrasya sa Europa. Reforma o kontra? Tukuyin ang panig. Basahin ang bawat pahayag, isulat ang reforma kung ito ay bahagi ng reformasyon at kontra kung ito ay bahagi ng kontra-reformasyon. Naniniwala sa ideya ng sola fide o faith alone. Reforma. Nagsasagawa ng mga inquisitions para supilin ang mga kaaway ng simbahan. Kontra. Tinutuligsa ang pagbabayad para sa indulhensya. Reforma. Napagkasunduan na ang mga pari ay dapat manatiling walang asawa. Kontra. Ito ang naging tugon sa mga nagaganap na korupsyon sa simbahang Katoliko. Reforma. Pagtatatag ng Council of Trent upang ayusin ang doktrina ng Katolisismo. Kontra. Pagpapalaganap ng mga kaisipan ni Martin Luther at John Calvin. Reforma. Pagbuo ng mga bagong orden gaya ng Jesuits. Kontra. Pagpapalaganap ng Biblia sa sariling wika. Reforma. Pagtatatag ng mga paaralan at unibersidad para palaganapin ang pananampalatayang Katoliko. Kontra. Reforma at kontra, punan ang kulang. Punan ang patlang ng tamang sagot. Ang reformasyon ay nagpasimula ng makabagong panahon sa Europa at nagbunsod ng pag-usbong ng Protestantismo. Bilang tugon, isinagawa ng simbahang Katoliko ang kontra-reformasyon sa pamamagitan ng Council of Trent, pagbabawal ng indulhensya, pagpapalabas ng Index of Forbidden Books, at pagpapatupad ng disiplina sa klero. Itinatag ang mga seminaryo at universidad at lumitaw ang Jesuits sa pamumuno ni Ignatius Loyola, habang si Francis Xavier ay nagpalaganap ng Kristyanismo sa Asya. Ang mga pagbabagong ito ay nagpatatag sa simbahan at nagbigay daan sa pag-usbong ng Enlightenment at mga ideya ng demokrasya. Reformasyon ang nagbukas ng pintuan ng pagbabago. Kontra-reformasyon ang nagpanatili ng pananampalataya.
Ikaw, anong hakbang ang gagawin mo ngayon?